Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV and ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin, hindi ko sinasabi na perpekto ang mga lalaki. At hindi ko rin sinasabi na kailangan mong baguhin yung sarili or ugali mo para dyan sa boyfriend or mister mo na hindi ka naman minamahal ng tama. Ginawa ko ang video na to para sabihin kung ano kadalasan yung hinahanap ng mga lalaki sa babae naliligawan or gusto nilang mapangasawa. Kaya kung may natitipuhan ka na isang lalaki pero hindi effective yung pagpapakyut mo sa kanya, baka iba yung gusto niyang makita. Kaya kung gusto mong malaman kung ano ba kadalasan yung hinahanap ng isang lalaki sa babae, nasa tamang video ka. Kaya kung interesado ka, chill ka lang dyan dahil uumpisa na natin yan pagkatapos ng intro. So ano nga ba yung hinahanap ng isang lalaki sa babae na gusto niyang ligawan or gusto niyang mapangasawa? Number 1, yung babae na may malambot ang puso. Ang mga lalaki pagbata pa yan at nalungkot, nasaktan, or umiyak, ang unang hinahanap niyan, mama. Pero habang tumatanda na sila, nagiging matatag, nagiging matibay, at kinakaya na nila yung mga pagsubok or mga problema na dumarating sa kanila kahit wala na yung mama sa tabi nila. Pero kahit gaano pa katapang or katibay ang isang lalaki, may mga pagkakataon na bumibigay din sila na hindi nila kinakaya yung nararamdaman nila. Kaya naghahanap din sila ng matatakbuhan para mailabas yung mga saloobin nila. Kaya mahalaga para sa isang lalaki yung babae na may malambot ang puso, gaya ng nanay niya, na maiintindihan siya kung ano man yung pinagdadaanan niya. Yung yayakapin siya, papakinggan, at sasabihin na okay lang umiyak dahil andyan siya para sa kanya. Alam ko parang napakadrama ng mga sinasabi ko dito, pero may mga pagkakataon kasi na umiiyak din yung lalaki na hindi niya pinapakita sa inyo. May mga pagkakataon na parang down na down siya at parang hindi na niya kaya, pero hindi niya pinaparamdam sa inyo. Kaya sobrang halaga para sa lalaki yung feeling na parang may matatakbuhan siya para mailabas yung totoong nararamdaman niya. Yung feeling na huling naramdaman niya nung bata pa siya. Number 2, yung babae na marunong mag-appreciate. Ang mga lalaki gusto nilang maramdaman na may silbi sila sa babaeng mahal nila. Kaya sobrang kilig na kilig yan pag na-appreciate mo yung mga ginagawa niya sa'yo. Maliit man yan or malaki na bagay. Dahil feeling nila, nagagampanan nilang mabuti yung parte nila bilang isang lalaki sa relasyon nyo. Kaya yung simpleng pagsabi mo ng thank you, yung simpleng pagsabi mo ng I love you, o kaya yung simpleng pag-smile lang pag may nagagawa siya para sa'yo, malaking bagay na yon para maramdaman niya na na-appreciate mo yung mga ginagawa niya. Dahil kung lagi mong pinaparamdam sa kanya na parang wala siyang silbi, lagi mong pinaparamdam sa kanya na hindi mo siya kailangan dahil ikaw si Wonder Woman, sigurado mas pipiliin na lang niya na lumayo sa piling mo. Dahil feeling niya hindi mo siya kailangan at wala siyang silbi para sa'yo. Kaya huwag maging madamot sa pag-appreciate sa mga bagay na ginagawa niya para sa'yo, para hindi niya maramdaman na wala siyang silbi sa relasyon nyo. Number 3, yung babae na marunong magsabi ng gusto niya at kailangan niya. May mga babae na hindi talaga mahilig magsabi ng mga gusto or nararamdaman niya. Well, naiintindihan ko naman sila dahil gusto nilang maramdaman na parang dapat alam na yun ng mga boyfriend or mister nila. Pero ang problema, karamihan sa mga lalaki manhid or hindi makaramdam. Yung iba naman hindi mo masisi dahil hindi naman sila mind reader. Kaya kadalasan nauuwi sa mga away yung mga ganyan. Dahil feeling mo hindi ka mahalaga sa kanya. Feeling mo wala siyang pakialam sa'yo. At siya naman walang idea kung bakit ka nagkakaganyan. Kaya ang isa sa tinitignan ng lalaki ay yung babae na marunong magsabi ng gusto niya or marunong magsabi ng nararamdaman niya. Para mas napag-uusapan nilang mabuti at madali nilang maayos yung nagiging problema. Pero
swerte nyo na lang kung yung boyfriend or mister nyo ay madaling makaramdam or kinakabisado yung mga galaw nyo. Kaya comment nyo dyan sa baba kung ganyan yung mga boyfriend or mister nyo. Number 4, yung babae na totoo. Sobrang nakakakuha ng atensyon sa lalaki pag yung babae ay totoo sa sarili niya. Yung babae na hindi na kailangan magbalat kayo para lang magustuhan siya ng mga tao na nasa paligid niya. Or hindi niya kailangan itago yung kalahati ng buhay niya para lang magustuhan siya. Yung parang sinasabi niya na, ito ako nasa sa inyo na yan kung magugustuhan niyo ako. Yan yung mga klase ng babae na nakakapagpabilis ng tibok sa puso ng lalaki. At mas nakakapagpabaliw sa lalaki para mas lalo niyang habulin yung babae na yon. Pero hindi ko rin sinasabi na kailangan mong ilantad yung lahat ng kung ano mang meron sa buhay mo. Hayaan mong maging misteryosa ka pa rin sa kanya, lalo na kung bago pa lang kayo na magkakilala. Basta ang mahalaga ay nagpapakatotoo ka sa harap niya. Number 5, yung babae na kapareho niya ng gusto at paniniwala. Siyempre kung mag-aasawa ka, malaki yung porsyento na pangmatagalan na yan. Dahil wala namang divorce sa Pilipinas. Kaya ang gusto mong makasama sa buhay mo, ay siyempre dapat yung kapareho mo ng gusto at pinaniniwalaan. Yung kahit maghapon lang kayo nakaupo dyan, sapat na yon dahil masaya kayong nagkakwentuhan sa kahit anong bagay. Gaya na lang ng politika, relihiyon, pagkain. Dahil ang hirap naman 'di ba? Kung magkasama kayo tapos lagi kayong nagdidebate, lagi kayong nag-aaway. Dahil may mga bagay na hindi kayo pareho ng pinaniniwalaan or gusto. Isipin mo, magkasama na kayo habang nabubuhay kayo niyan. Mahina pa naman yung mga lalaki sa mga debate. Lalo na kung partner nila yung kadebate nila. Totoo yan. Kaya malaking points para sa kanya kung makakasundo niya yung babae na makakasama niya. Pero syempre gaya nga ng sabi ko, walang perpekto na lalaki. Kaya dapat wag din lang kayong mag-focus kung ano yung gusto ng lalaki. Dapat kilatisin nyo din kung karapat dapat ba siya na gawin yung mga yan para sa kanya. Kilatisin nyo din kung magiging matino ba siyang partner para sa'yo. Para all goods. 'Di ba? So yun, Rec TV nga po pala, and ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless. Peace. Love you all. And goodbye.